Joanna, kailangan ba talagang paalisin niyo si Ina? Yuan, hindi siya makakabuti para kay Lola. As long as Ina's around, Lola's not safe. She will find every opportunity para lang makuha yung gusto niya at magawa niya yung plano niya. And besides, after everything we found out about her, gusto mo ba talaga siyang tumira dito? Eh, paano naman siya at yung kapatid niya? That's not my problem anymore. Now that she's not here, wala na akong pakialam sa kanya, okay? I have more important things to attend to kaysa intindihin ko pa kung sa pupulutin yung babaeng yun. God. Sir, kayo po pala. May kailangan po ba kayo? Pwede ba kong kusapin mo na si Lola? Sige po, iwan ko muna po kayo. Sorry la. Hindi ko alam na may mabigat pala pa kayong pinagdadaanan. Alam ko, sakit ako sa ulo. Pabigat ako. Alam kong wala na kayong masasabing maganda sa akin. Kaya pag sinasaway niyo ako, nagagalit na lang ako. Pero hindi ko kaya makita kang nagkakaganyan. No, I thought I was gonna be happy na napapunta ulit sa amin yung mana. From the start, that's all I ever wanted. But for some reason, hindi ako masaya. Siguro dahil nakita kitang nasasaktan. Nakakapagtampo lang la. Ba't hindi mo sinabi sa amin yung kalagayan mo? Naging totoo kay Ina. Dahil ba minamanipulate ka niya? O dahil sa kanya ka lang ba nagtitiwala? Nasaktan ako, Lola, nung naglihim ka sa amin. I'm still here. Lola, I'm still your apo. I know I may not be the perfect apo. Alam ko sa puso ko, Lola, na mahal kita. Kahit hindi mo na nararamdaman. I love you, Lola. Nasaan na po ba kayo? Nakalayo na kayo?
Lumayo na po ako. Wala na rin naman ako magagawa. Meron po, Ma'am Ina. Kapag nakapag-usap kayo ni Madam, alam kong matutulungan ka niya. Hindi siya papayag ng malayo ka ng ganyan-ganyan lang. Kaya tutulungan ko kayo pareho. Huh? Alam kong ikaw lang din ang makakatulong kay Madam eh. Kaya tutulungan ko kayong magkalapit. Para makapag-usap kayo. Yung mga gamit niyo ako na lang bahala. Mamayang gabi, bumalik kayo dito sa mansyon. Ipupuslit ko kayo sa loob. Hanggang dun sa kwarto ni Madam. Pati si Yuan, kinukumbinsi na ng babaeng yun. Bini-brainwash si Yuan para makuha yung simpatsya niya. Don't worry about Yuan. Hindi madaling magpauto yun kay Ina. Pero, paano pag hindi pa rin tumigil si Ina? I mean, yes, napaalis na siya dito, but how are we so sure na hindi siya gagawa ng paraan para makita si Lola Aurea? Or si Yuan? May point si Amy. Kailangan ni Ina ng distraction para tuluyan na niyang i-divert ang attention niya away from Madam Aurea. Yeah, tita, but how can we do that? Kasi napaalis na siya sa kumpanya, napaalis na rin siya sa bahay. Ano pang gagawin natin? Leave it to me. Alam ko na kung ano ang major distraction ni Ina. Her greatest weakness. Hello, Charlie. May kailangan pa tayong gawin para tuluyang matanggalan ng pakpak si Ina. No, Cecil. Andito na ako malapit sa bahay. Hinintay ko lang yung signal ni Kuya Edwin. Sis, pinalayas ka na nga't lahat. Si Lola Ping pa rin yung iniisip mo. Umuwi ka kaya muna dito sa ospital. Tinanggap ko naman na wala na akong karapatan sa bahay na yun. Pero gusto ko lang makita si Lola. At i-make sure na okay yung kalagayan niya at makapagpaalam sa kanya. Baka mapahama ka dyan sa gagawin mo. Kahit anong paraan, Cecil, papatulan ko na. Basta makita ko lang at makausap si Lola. Hindi naman ako papabayaan ni Kuya Edwin eh. Sige, bahala ka. ah. Basta, mag-iingat ka, Ina. Sige, ikaw nang bahala dyan ah. Tsaka huwag mo na lang banggitin kayo na ano yung nangyari dito. Sige. Dan, may pinalo doon. Edwin, hinahanap ka? Hindi. Wala. Chine-check ko lang kung nandito pa yung gamit ni Ma'am Ina. Tsampang, mga nakakalat nga. Bayaan nyo na yan. Si Crystal na lang mga ano yan. Tatawagin ko si Crystal para ayusin yan. Kung gusto nyo, dali mo muna sa barracks natin. Tapos doon ko na lang papuntahin si Crystal para ayusin. Yes, sir. O, sige. Si Ma'am Joanna kasi. Di marunong magligpit ng kahalat niya. Oo, no? Ha? Ligpit natin to.